Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Actually, alam nyo naman, nakagabit pa tong press ko na to. But unfortunately, nung kasi yung mga interview na pinost ko. But this time, ayan na nga, nakita nyo na sila, Direk Benedict Mike and Wattpad author si Tina Lata. So ito nga ang ibang cast. Of course, si Crystal Brimner. Ayan, alam mo nyo na interview ko ito dati sa Regal. Ang bata-bata pa, tignan nga dalaga na. Kasabay ko rin sa elevator. She's 18 years old na, kaya naman ganyan. How time flies, di ba? Ano pa sa child actress, paano na-meet ko siya. But anyways, ayan, so kahit na kasi hodang malakas ang ulan kagabi, join pa rin sa press ko ng mga vlogger and of course media person, mga taga-print. Of course, ito si Jella Alonte, the girlfriend of River Joseph. Actually, sa kagabi sa press con, very open naman. Wala mga deny-deny kasi nakikita naman natin sa YouTube, diba? Sa social media noon na pinagbabawalan na dapat wag muna kasi may collab din daw si River Joseph. Parang sa gabal daw si Jella. But anyways, eto maganda rin to sa personal. Si Anna Lane Salvador. So, nakakatuwa. Meron din, of course, nililink sa kanya na parang feeling niya paglalaroan siya, napapasubo kasi may mga minimension na pangalan talaga. Anyways, ayan. And of course, isa sa mga inabangan din kagabi ay itong wait lang, kasi kagabi ang host ay si MJ Felipe, syempre. Ginawa nga pala ang press con sa 13th floor ng ABS-CBN. Of course, si Brent Manalo ang PBB collab. Big winner. So, unfortunately, hindi nga siya title role dito kasi nga nagawa na itong series na ito, pelikula ito na mapapanood sa YouTube channel ng ABS-CBN or Kapamilya, so sa entertainment. Ayan si Brent kaya nasa medyo likod siya umupo kasi nagawa ito bago pa man ang Pinoy Big Brother. At sino ba makakapagsabi na siya ang tatanghaling winner at sila ni Mika Salamanca. Of course, isa sa mga major character ito si Dustin. Si Dustin Mayores na talagang bonggang-bongga rin naman ang role. Actually, medyo siya. Ngayon ko lang siya na meet in person. So, medyo hindi ako masyadong familiar sa kanya. So, kagabi ko lang siya nakita talaga. And then, of course, si River Joseph na sa totoo lang in person talaga, kahit na ang daming gwapo na ngayon, minsan kasi hindi nabibigyan ng justice yung kagwapo na artista. Pero kagabi, makikita mo yung profile niya, yung side view niya, ang tangos-tangos ng ilong, ang kinis ng mukha, yung mga ganong tipo. So, artistahin level din talaga. So, may karapatan talaga mag-artista. Kahit anong sabihin ng iba na ang dami-dami ng gwapo ngayon. Pero syempre, ayun nga. Of course, ayan, si Harvey Bautista, alam naman natin si Harvey Bautista ay anak ni Bistek on Herbert Bautista. At isa sa mga bad boys dito sa The Four Bad Boys and Me. Of course, alam naman natin kung saan hango ang kwento ng The Four Bad Boys and Me from Meteor Garden and Boys Over Flowers. Diba yun naman? Ganun naman apat na lalaki, may isang medyo ugly duckling na babae na pinagtitripan, yung mga ganyan. Of course, mauwi sa pagmamahal. Ito si BGY o Jello Rivera. So, isa sa main character. At first daw, experience niya ito. Ang ganda ng mga kwento niya rin tungkol sa mga karanasan niya na first time acting. Dahil nga, minsan daw nauuwi niya yung character niya sa bahay nila. At may time daw na nagwawala siya, of course. And of course, the lead, ang leading lady, syempre, si Angie Salvacion. Alam niyo si Angie, no? Pag binabasa niyo lang siya sa social media, akala niyo napaka-antipatika, akala niyo ganito siya or ganyan siya. Kasi nga, to be honest puro batikos, puro pambabash ang nababasa ko sa kanya. Pero in person, she's very nice talaga. So, well, kasi nga, di ba noon nababasa kang pangit, kasi hindi raw magaling umarte, bakit daw kailang isa lang sa teleserye na ganon, hindi naman daw kaya pa. But this time talagang bidang-bida na siya, no? Alam naman natin kung kailan ginawa itong The Four Bad Boys and Me na medyo naudlot. So, ngayon, talagang tapos na at pelikula ito. Kinaklaro lang pelikula ito, hindi ito series na dapat abangan. So, ayan, of course, nakita nyo naman si Direk Benedict Mike and the Wattpad author na si Tina Lata, na by the way, sa latter part na ito, ay sasabihin niya kung nakakailang readership na ba o nakakailang, ang tawag doon, views or ano man. Well, that's 300 million. Nakakaloka. Ganun nakarami ang nakaalam ng The Four Bad Boys
and Me, na so far katulad nga nung pinost ko sa Facebook lang, ang dami-daming comment doon na nagsasabi ng si Miss Tina Lata, unang tingin ko medyo may ano siya, health condition siya, kaya talagang todo alalay ang mga cast sa kanya. So, ayun nga, at si MJ Felipe. So, anyways, ayun nga, nung pinost ko yung mga videos and photos nito, ang dami talagang nag-react. Nasabi nga nila, before pa lang, inaabangan na nila yung mga susunod na chapter. Talagang tutok na tutok sila dito. Actually, alam mo sa Wattpad noon, naalala ko noon, nung kasi nagsisimula pa lang ng Wattpad, gusto ko nga mag-submit din ng storya. Gusto ko rin gumawa ng kwento. And kasi nababasa ko, may mga kakilala ko kasi na hango sa kanilang personal o totoong buhay nila, hango yung kwento. So may isa akong kilala na athlete at na volleyball player na binabasa nung pinabasa niya sa akin yung Wattpad nga, nakita ko parang ganun daw yung kwento ng buhay niya. So oo nga, dahil kilala ko siya, alam ko yung nangyayari. But anyways, ayan, with Direct Benedict Mike at ang male cast ng The Four Bad Boys and Me. Siyempre, alam niyo na yung and Me, diba? Si Angie Salvacion. So, ayan, again, ulitin ko, ang main character dito, ayan nga, si Jello, si River, si Harvey, at si Dustin, at si Brent ay medyo nasa supporting character siya. So, pero siyempre, dahil big winner siya, kaya hindi pinalampas ng mga media personality ang chance na ma-interview siya. Kaya sobrang super interview talaga kami kagabi sa kanya. At panoorin nyo, marami kayong makikita sa mga revelation niya. Sabi nga, nakababasa ko so far yung mga comments sa post kong yon, at tuwang-tuwa sila kay Brent. Sabi, ang laki ng araw ng pinagbago dahil yun nga, masalita na, samantalang ang may personality or may dating din kasi siya na nonchalant, diba? Ganun yung dating niya. But yun nga, nakita naman natin ngayon, marami na siyang kwento. Alam mo, tuwang-tuwa, very humble pa rin siya. First time ko siyang na-interview nun sa isang birthday party ng isang negosyante na parang tungkol sa mga clinic yung gano'n So, panoorin nyo yon. So, matagal ko nang na-post yon, mga tag-ulan din yon. At tignan nyo yung difference kung paano siya noon at paano siya ngayon. So, second time ko na siyang na-interview. At anyways, marami of course ang kinikilig-kilig sa kanya na sana nga mabigyan pa ng chance with Mika. But anyways, going back sa The Four Bad Boys and Me, ganun naman lagi napakarami ng storya ang lumabas tungkol sa ganyan. Actually, siguro, alam naman natin kung saan din nag-originate yung ganyang kwento na merong 4 na anak ng mayayaman, tapos may isang babae na medyo ugly duckling na kaapi-apihan, pero eventually, may in love yung pinaka-head ng grupo ng mga lalaki sa kanya. So, ako rin, naging fan din naman talaga ako ng Nature Garden na pinapanood ko, tinututukan ko nung araw. Kaya naman, anyways, ayan, so, ito yung after the press con, pinakita natin ko ano ba mga ganap. So, hindi sila nagmamadali, hindi sila, may press con kasi na after the press con, aalis agad. But this time, ito talaga, makikita mo yung nagstay sila, carry pang mag-pictorial, carry pang magpa-selfie sa mga press. Ako hindi na ako nagpa-selfie kasi, well, siguro sa susunod na lang. But for now, hindi na muna, So, ayan sila. Pinipictorial na lang namin. Ito si Jella Alonte na isa sa mga gusto din sanang ma-interview, diba? So, kaya lang nga, magme-meds na siya, diba? Papasok siya sa medical school at alam naman natin magiging busy siya. So, siguro ito, lang niya to, habang hindi pa siya ganun ka-busy sa pag-aaral. So, tutok muna siya. Pero ang gaganda rin ng mga cast, itong sa sexy nila, ang papayat kasi nila. At syempre, ito, isa sa mga bagay daw si Angie at si Jello. So, dito sa part na to, pinapasample sila sa TikTok So, kaya lang syempre, kumbaga, ewan ko kung ano nangyari, ba't hindi natuloy. Pero ready na sana to si Dustin na mag-TikTok kasi ginawa ng araw nilang lahat yon. So, anyways, abangan nyo na lang kung kailan, abangan nyo na lang to sa YouTube ng ABS-CBN Entertainment. At syempre, yun nga, nakakagulat, nakakamangha. Bakit nga ba ang daming na-addict sa kwento ng The Four Bad Boys and Me na umabot na nga ng 300 million. At yan ang sinagot nila, Direct Benedict Mike and si Tina Lata, the Wattpad author. So, anyways, panoorin natin ang chika ni
Tina Latan. And Sa congratulations. Wattpad is nasa 300 million readers. Wow! It's that big. No, what attracted these people sa Wattpad series na to? Itong More Bad Boys in Me. Actually, hindi ko rin po sure. Siguro nakaka-relate sila sa life experiences nila dun sa book. Right. Then ikaw, sa POV mo, why do you think this was such a hit? Sige. Siguro po kasi yung book is during high school and yung mga readers ko is high school po. And nakakatawa kasi ngayon, 12 years na, almost 12 years na siya. So yung mga readers is malalaki na sila. Young adults na. May mga jobs na sila. So kapag pupunta ako sa shop, ay, this Blue Maiden, kilala kita, ganun. So nakakatawa. It brings nostalgia. Yes. Diba, no? Naalala nila yung high school days nila. Actually, kahit sino naman sa atin, pag meron tayong pinanood na series na high school related or something, reminds us of, our childhood, teenage days, diba? Direct, ikaw, you wanna answer, why do you think this was such a hit? Doon pa lang sa Wattpad. I think, maganda yung, it's about a woman na may 4 na gwapong lalaki na sa paligid niya. Pangarap ng lahat yun eh. Parang naging naging trend yan eh. And hanggang ngayon sinusundan yan in terms of what you call love teams, etc. So it's a format that everyone is familiar, it's aspirational, and everybody wants to be. No, you are correct. Actually, ang daming mga past materials na ganito. There's a girl and there are 4 boys. Pinattern mo ba doon, Miss Tina? Sinakyan mo yung wave na yun? Actually po, inspired din siya sa Pure Garden. Okay. Parang ginawang Pinoy yung culture. Pinoy version, parang ganyan. Nice, with Pinoy flavor. Anybody who